natin. Paano ba ho tayo makapag-build ng isang sustainable ministry? How can we build a sustainable ministry? Paano ba natin mapapanatili at mapapatuloy yung gawain ng Panginoon Diyos? Sometimes we have a hard time kung paano po ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. But number one thing, one of the things that we need to consider, very important po sa ating sa ministry, is yung ating vision and purpose. Okay, the vision and purpose, importante po yan. Pag isang pastor, wala pong pangitain at wala pong layunin sa kanyang ginagawa. May layunin man, pero for the sake of being may layunin. Para masabi lang sa ng mga membro, ay, pastor, may purpose at layunin. At para meron lang masabi ng ibang mga simbahan, pastor, ay, may ginagawa. Ang purpose statement at mission statement po, it's not about displaying and making. Kasi minsan, ganda ng mission statement yan. Bakit saan mo nakuha yan, pastor? Paano mo naisip yan? Sino ba ng Espiritu ang pinagawa mo dito? Pero hindi lang po siya for display. Marami tayong naka-display sa ating mga simbahan at ginagawa pa po natin. May nangyayari pa po yun. Pwede po paano? Minsan nagpapasikat lang tayo. Basta pwede po mahiram. So, there must be a clear definition of vision and purpose of the ministry. It is because pag may vision po tayo, it will align our overall mission sa ginagawa din sa church. Importante yun eh. A pastor must be a visionary. Hindi pwede sa isang pastor na hindi po nag-iisip. Okay. Sa aming mga Ilonggo, ang tawag namin doon ay gagata ang iyang ako una-una. Ibig sabihin, puno ng kaisipan para sa gawain ng Panginoon Diyos. He never stopped dreaming and visioning about the work of the Lord. We need to dream dreams, mga kapatid. Sabi ng isang leader mo, Pastor, if you stop dreaming, we will leave the church. Okay? If you stop dreaming, we will leave the church. Kasi part ng dreaming, obviously, pag nag-dream ka for growth, pag nag-dream ka ng spiritual maturity, it will roll into one day. Pag vision mo mag-grow ang church, okay, it will supplement your mission. Yan po ba mga kapatid? So, vision and purpose, importante po yan. Pangalawa, maraming vision mga pastor. Secondly, not only vision and purpose, but also leadership development. Importante po yan, no? Invest in training and developing leaders within the ministry to ensure continuity and growth. Magpapatuloy, mananatili kasi may mga sinasanay tayo mga Diyos. Meron tayong second man. Meron tayong Timothy. Diba? We practice 2 Timothy chapter 2, verse 2. Nandun po yung fourth generation of developing leaders. Importante po yan. Kaya minsan nahihirapan ako sa ministry. Ang problema, we don't develop leaders. We don't pray for leaders. We don't train leaders. We don't encourage them to be part of the leadership. Importante po yan. Ikaw at ako, kagagawa ng Panginoon Diyos, it is because of people that we have Ilan po ba mga kapatid? So if you fail, if I fail to train my people to be in leadership, mahirapan po tayo. Parang ayaw din. Ay, ito, okay na. Ikaw yung strong leader, ikaw pa yung mobility, ikaw pa yung preaching, ikaw pa yung singing, ikaw pa yung lahat. Lahat, di ba? Sinolo mo na lahat. Ikaw na. May mga pastor, let me qualify na. May mga pastor kasi, they don't want to transfer or to delegate the work. It is because maraming mga pastor na katulad ko na insecure.
Agoy. Di man po ba? Amen! Baka kunin sa akin to, baka magaling pa yung second man ko. Baka magaling pa yung assistant ko na tinatatakot ka. Sa church, pag ako po yung umaalis ng 2 matapuman wala sa simbahan, hindi pa ako natatakot eh. Ano kung bakit? Sanay na ako eh. Sanay na ako mawala. Mas gusto ka na meron ako, wala ako, tumadami mo sila eh. Kasi nandun ako eh. Diba? Eh, sabi ko, mawawala muna po ako para dumami mo ako. The reason why we are afraid because we are insecure. Ano gagawin kung magaling yung assistant mo? Diba? Pag-salamatan mo. Kung magaling siya, ituruan mo siya how to be a second man. Praise God. Ikaw, assistant ka lang ha. Ako ang pastor dito. So to be honest with you, we need to clarify the responsibility. Huwag kang magmadali. May panahon ka rin. If you want to be a senior pastor, learn how to submit. Di rin po ba mga kapatid? Kaya kayo dito mga assistant kayo dito, huwag kayo magmadali. O nga, pag magmadali kayo, madudulas po kayo at matitisod kayo. Ako sasabihin niyo pa, mas magaling pa ako dyan sa mga members, sa pastor natin eh. Ano ba? Bakit ba hindi dapat ganun? Pag ikaw second man ka, makinig kayo mga assistant ka. Pag ikaw assistant ka, ang loyalty mo una sa Panginoong Diyos, pangalawa sa pastor. Yes. You defend your pastor in front of your people. Yes. Pero pag may mali ang pastor, ako naman siya pagalitan sa harap ng mga member niyo. Tawagin mo yung pastor niyo, riyan! Akala mo kanina, pinagyan sa mga tao, okay ako sa'yo. Hindi! Mali, kita ba mo? Ano ito daw ito? We praise in public and then we review in private. Iban po ba mga kapatid? Huwag niyo sabihin magaling kayo. Ginawa ko rin yan. Tapos magaling pa ako din sa pastor na yun. Binansak ko ng Panginoon. Ang kailangan po walang makagawa sa ministry. Hindi importante ang bibig. The more we are humble, the more we learn a lot of things like this. Ganun po ba mga kapatid? So we need to develop leaders. No? Actually, when we develop leaders, we need to teach our leaders how to be submissive, how to be humble, and how to be of great support in the ministry po mga kapatid. Pangatlo, if you want to sustain a sustainable ministry, community engagement. Amen po ba mga kapatid? Foster a sense of community within the ministry and actively engage with the wider community to address needs and build relationships. Yung mga outreaches po tayo. May feeding tayo, may success tayo, at iba meron tayong so on and so forth, ano? Okay. Pero mga kapatid, yan ay mga outreaches yan. But what I'm trying to say is, connection lang natin yan. Hindi yan yung main natin. We just get people from out there that will support the ministry later on. Tandaan niyo po ito ha. Never ever win souls kung hindi mo sila ma-assimilate sa church at hindi sila maging usable sa iba. Ang purpose natin, that's why we share the Word of God, we read to the church para maging active members at higit sa lahat mga kapatid, magbibigay ng tithes and offerings. Yun. Okay? I'm not kidding. I always tell my people, the reason why we win souls in Christ is because we want this church to grow in numbers, it's as a spiritual at maging magandang ating offering. Kaya sabi ko sa kanya, this is time memorial. I teach them. I encourage them. Sa simbahan ko sa office, meron kami 10 gilid. Si Pastor Benny, nag-iisa kami 10. Diba? Lahat ng giving, may tithes and offerings.
my faith promise offering, my sacrificial offering, my white gift service, my thanksgiving, my first fruits. Lahat ng klaseng giving, may sacrificial giving pa. Lahat ng inyong mga ari-arian. Let us give to God. Nag-o-offer ng kwintas. Nag-o-offer ng singsing. Okay? Ano yun? Sabi ko, anong gagawin natin dito? Pastor, ibenta mo, samla mo. Tamopin, kulihan ka. Marami kinds of offerings. Bugbog ang meron sa church about offerings every first month of the year. We teach about generous, cheerful, and generous giving. Pero kayo matakot mga kapatid, ang buhay ng isang simbahan nasa pagbibigay ng ating mundo. Amen po ba? Amen. Hindi ako nag-share ng gospel para labas-labas ng pera na. Diba? You do the ministry that will sustain, that will continue the work of the Lord. Yes, Lord. Amen po ba? Yes, Lord. Puro tayo palugi. Tapos sasabihin mo, wala na katubos na yung pera ko sa ano. Eh paano? Dapat ang ministry ang magsusustain mo ng simbahan eh. May feeding ka, it must be the church responsibility. Pag may senior citizens ka, it must be the church responsibility. Diba? May community outreach ka, it must be the ministry and the support of the work of the church. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya pag wala kang church, kawawa ka. Hindi naman sa'yo. Bibiro lang po yun. Next, resource management. Resource management. Wisely manage resources, including finances, time, talents to engage or to ensure long-term sustainability. Ano? Pagdating sa finances, dapat we need to be faithful, we need to be generous in terms of our giving. Pagdating sa giving natin, dapat alam natin kung saan napupunta yung giving natin. Di ba? Huwag lang baldas na baldas ang pastor. Tama. Huwag lang bili ng bili, huwag lang whatever pa magagawin natin. The ministry must be, the money must go to the ministry. Even po ba mga kapatid, yung time natin, importante po yan. Yung resources natin sa church. Yung mga instrumento po ito, ito ano to resources po yan. I always tell my ministry, ingatan niyo po yan kasi pag nasira, mahal ang mahal. Kaya pagkatapos, sabi ko, ayusin nyo, linisin nyo. Huwag nyo kabayaan. Huwag kayong burala. It is because yun po ay steward ng lupa. Diba? Ilan po ba mga kapatid? Okay, very good. And then, pangalawa pa, next po dito, adaptability. Adaptability, stay adaptable and open to change. Responding to the evolving needs of the congregation and community. One of the things that iba't kayo ng mga tao yung pagbabago. Amen po ba? Okay. Kami po ay galing kami sa traditional na church. Okay. Ano kami? Fundamental po kami. But I tried my best to magkaroon ng transition. Isa ko lang yun. Isa ko lang po yun. Ang ginagawa ko, dinadala ko yung mga membro ko, dinadala ko mga membro ko sa mga gatherings na may mga banda. Dinadala ko sila sa isang mga gatherings na alam ko, kahit may banda, kahit may praise and worship, alam ko na hindi maliliis. Okay. Noong una, we started from beatbox. And then later on, nag-drum set kami. Yung drum set sa taas, pinapakinggan ko na yung drum set. Later on, na-realize na siguro pwede na ibaba. Nung binaba namin, wala na ang problema. Kasi yung utay-utay ko. May mga resistance. Sinabi sa akin, si Pastor, demonyo na yan. Kasi may banda na. Ikibanda na, I don't care. I don't care. As long as alam ko ang doktrina ko mga kapatid. You say it's not a question. Pero pag doktrina tinuturo ko mali, malaking pagkakagunan ko sa iyo. Natuturo ka na hindi na kaya ng Diyos ang problema ng mundo, kaya kailangan nila mga
affairs ng mga tao sa ano. Diba? Mali po yun. Okay. Adaptability, nagbabago tayo, di ba? And then, evaluation and reflection. Let us think of the things that we have done sa ministry. Importante po yung na-evaluate po natin ha mga kapatid at nag-reflect tayo. Most of the time, I sit down and reflect and evaluate kung anong ginagawa ko during the day. Mga kapatid, ang sikreto ng isang mahusay at epektibo na pastor, marunong po siya mag-reflect at mag-evaluate. Hindi lang po tayo, paspas na ng paspas, tuloy na tuloy, tuloy na tuloy. Okay. There's a time for us to rest and reflect kung anong nagawa ng Panginoon sa atin. Kung meron bang pagbabago, meron bang babaguhin, at meron bang gagawin natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Regularly evaluate different yan. Effective pa ba ito? Okay. Meron po kami house sa church. It's been there for 11 years. Nag-isip-isip ako, parang wala namang gaano pumapasok sa church. We spend a lot of money. We spend a lot of electricity. For 11 years, konti lang po yung pumapasok. Sabi ko sa Panginoon, I don't think that yung house na po ay effective practically. The reason why sometimes they're just there because gusto na matapos yung house. They don't care about spiritual values. They don't care about values. They don't care that. They don't even think of that. Lalo-lalo na isang grupo na nag-isip na nila para makapag-graduate sila. Kaya, this year, nag-back off ako na wala ng house. Nag-isip ako ngayon kung ano mas less ang gastos pero mas mataas ang product. Okay? So sana ganun din po tayo sa effort na ginagawa natin. Maganda po na pupost tayo sa Facebook. Pinapakita mo lahat ng ginagawa mo. Maganda yun. Walang problema. Sustainable ka. Nakakatulong pa sa gawain. Mamaya makatulong ka lang ng success. At pangalawa, na-assimilate ba natin sila sa church? Kami po, may simbahan kami sa loob ng Pilipinas. May church kami doon. May pastor kami doon. Mga higit sandaan ng mga preso ko. Sa maximum at sa level. Sabi sa akin, pastor, pag nalaya na po kami, didiretso kami sa uling, sabi ko, huwag na. Okay, wala. Baka matakot ang mga membro po natin doon. Okay yun eh. So when we do ministry, it must be what? It must help your church and my church. Ano po ba mga kapatid? Amen. Huwag niyo isipin na puro tayo labas ng labas. Dapat kapit din tayo, di ba? Para manipakil tayo, give and give. Or rather, receive and receive, di ba? And then, number 7, the spiritual foundation. The ministry must be grounded in the ministry must be grounded in prayer, seeking guidance and inspiration from God for sustainable impact. Manalangin talaga mga kapatid. It will fuel our ministry. Nananalangin tayo dapat. Ngayon, very quickly, kanina di ba sa church, no? How to sustain the ministry sa church, sustainable. Ngayon para sa ating bilang pastor, bilang magagawa. How to ways to cultivate sustainability in your ministry and my ministry. Number 1, self-care. Dapat alagaan natin ang pastor. Prioritize your own well-being. Hindi ako believe sa pastor na masyadong pinapatay ng sarili sa gawain. I don't believe it. Umuwi ng magaling araw, I don't believe it. Okay. What I'm trying to say is, Pastora, what I'm trying to say is, na buong buhay mo ay
ay ginagawa para sa ministry. Di ba? Ang time mo lahat sa ministry. Di ba? Wala sa pamilya. Would you imagine ang Bible study mo kung madaling araw? Imposible eh. Call center daw, sir eh. Call center. Ako po pa nagbabalong study ako, sinabi ko 7 to 8, I respect the time of those people. Pag 7 to 8, after that, gusto nyo mag-chika-chika, sige, I will stay for a while, but I need to go home. I have my family, I need to rest. I have another ministry. Pag kinabukasan, may Bible study ko pa. Tapos meron isang pastor, yabang. 28 ang Bible study ko po, pastor. 28! Alam nyo, na-insecure po ako. Ang tingin ko sa sarili ko, tamad na tamad na. Wala akong ginagawa. Sabi ko, Brad, alam mo, kawawa ko. Kasi pag Bible study ko, sa'yo 28. 28 times 7. Divide 7. Di ba tatlo? Tatlo sa isang araw. Wow. Pastor, ilang membro mo? 40. Okay naman po yun. Hindi sinasabi ko sa akin kanya delegation. Diba? Hindi lahat sa iyo ng Bible study. Kasi minsan tayo mga pastor, mayayabang tayo. Galing yung pastor. Dahil yung gawa tayo. Diba? Maya, makita mo yung pastor, andun na nakahiga sa ospital. Pagkatapos doon, andun na nakaburol. Makinig-ibig na. Alagaan ang sarili po natin, mga kapatid. Diba? Ang number one killer ng pastor is stress. Pag na-stress tayo, napagod na tayo, dalawang bagay lang yan. Either ma-stroke po tayo o ma-heart attack po tayo. Diba? Pangalawa, delegation and empowerment is sinasabi ko sa akin kanina. Hindi ko na kailangan elaborate kasi I was already talking about this answer. And then, para po maging sustainable ang ating ministry, pangatlo po dito, continual learning. Continual learning. Invest your personal and professional development through ongoing education, mentoring, and stay updated on relevant trends and best practices in the ministry. Importante po yan, mga kapatid. We never stop learning in this life. We don't have the monopoly of learning. Okay? Kahit doktor ka pa, may doctorate ka. Kahit bishop ka pa, ano man ang kalagayan mo, as long as we live in this life, we need to learn everything. Okay? May prinsipyo po sa buhay ko. Ang lagi pinagmamahal. The more I know, the more I learn. That's right. The more I know, the more I learn. There's a vast area of learning. Kaya minsan, pag nakaupo ko sa isang seminar, sabi ko, wala ka talaga akong alam. Wala ka talaga akong alam. Iba sa atin, di ba, no? Graduate na sa seminar, hindi sa seminary, mayabang na. Ang tawag sa kanya, apostoles na. Apostol. All knowing na. Diba? Ang problema sa atin, wala tayong humility, wala tayong, diba? Maturity doesn't comes with age. Ulitin ko po yun. Maturity doesn't comes with age. Marami sa akin tumanda na walang pinagkakanda. Diba? Totoo yun eh. Diba? Ang tagal mo sa ministry, wala, hindi ka pa rin natututo. Ang tagal mo sa ministry, hindi lumalag ang gawain mo. Walang gawain. Ha? Walang gawain. Pastor ka, wala kang gawain. Wala naman pastor.
Magtinda ka na lang ng ng St. Peter. Mag-networking ka na lang. Ano ba pagkatawag sa'yo? Magpastor ka. You don't need to have a church that is like katulad ng Peter Tanchi o nila sa CCF, DCF. I'm not a fan of them. I'm not a fan of the men. That's okay. Pero kung sinasabi maging sila. Gusto niyo maging sikat? Dito sila maging sikat sa kamay. Mag-pastor kayo ng simbahan mo kasi ikaw bida doon. Nagahanap ka ng hindi ka pupunta niya kasi hindi mo rin by the Spirit. Hindi ka pupunta niya kasi hindi mo ako napapansin. Magtayo ka ng simbahan kung papapansinan ng mga meron. Ay, bukas ang sinta ng pastor. Ay, kasi but never stop learning. Alam nyo lang, kung sa totoo lang po, may pera lang ako, lahat ng seminar o training na meron po sa Pilipinas, even in the US, o gusto ba namin? Hindi ako pumunta ng Amerika para na magkaliwan ko. Kahit ano eh. Pero makapunta ko doon to learn things sa mga ibang mga. Amen. Very observant po ako mga. And I take notes. Dadali ko sa kakayahan ko. Ini ko kayo. Ang isang pastor, magaling mamokya. Ulitin ko. Ang isang pastor na magaling mamokya, magaling. Ano ba? Kumokopya ka ng ginagawa ng maganda, kopya, gawin sa simbahan mo na effective. Kopyahin mo yung magaganda, kopyahin mo yung si Jesus, ang Panginoon, kinakapusa sa talino, kaya tumawag siya ng kopyahin mo din ang magaganda. Balance. Okay, balance. And then there will be some verses. Balance. Maintain a healthy work life balance by setting boundaries. Ito mga kapatid, bilang pastor, if you want to live long and to a sustainable ministry as a pastor, maintain a healthy work life balance by setting boundaries, scheduling regular time for rest and recreation, and nurturing relationships with family and friends outside the ministry. Importante po yan mga kapatid. Pagpahinga naman tayo. May time to rest. May time for yourself. Ministry will be always there. Yung laging pahinga, papatay mo pa rin gusto. Yung laging papahinga. Long-term vision. Di ba no? Long-term vision. Accountability. Surround myself with a supportive network of mentors, colleagues, accountability partners who can provide guidance, encouragement, and feedback. Wow! Kaya po mga kapatid, hindi ako sumasama sa mga pastor. Na alam ko, sa ibang mga Kristiyano, na alam ko, wala silang pakinabang sa buhay. I go for winners. I don't go for losers. Hindi ako sumasama sa mga tao na wala akong matutulungan. Amen. Sasama ako pag may matutunan. Amen. Lalo higit sa lahat, may natutunan ka ba, binigyan ka ba? Amen. Pero kung bigayan na wala ka natutunan, di ba, na kailangan ng Diyos ng counselor sa Pilipinas, huwag mo tanggapin yung bigayan kasi hindi sa Panginoon Diyos. Okay. Next, spiritual renewal. Okay. Cultivate a vibrant spiritual life through prayer, meditation, studying scripture, and participating in spiritual retreats or conferences to continually replenish and sustain your spiritual energy. Importante po yun. Recharge. Hindi tayo, sabi nila, sa pastor, there's no retirement. We don't retire, but we retire.
nagpapalit na po tayo ng gulo. Okay, may po ba mga kapatid? Okay. Pag nanghina ka na flat, palitan mo lang yung gulo mo. Pag nanghina ka, kung mamundo ka, kausapin mo ang Diyos. Pag malakas ka na, bumaba ka. Huwag mo lang kapahay ng iyong ibon. Okay, anyway. Mga verses po na gusto niyo pong i-compare. Philippians chapter 4 verse 13, Philippians 4:13, Proverbs 15:22, Proverbs 15:22, 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy 2:15, Galatians chapter 6 verse 9, Isaiah what? Nasaan na kayo? Proverbs 15:22. Proverbs 15:22, 2 Peter chapter 2 verse 15, Galatians 6:9, Isaiah 40:31, Isaiah 40:31, Isaiah 40:31, 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3, Ephesians, last verse, Ephesians chapter 4 verse 1 to 12. Okay? Ayan. Kuha niyo po. For the last time, Philippians 4:13, Proverbs 15:22, 2 Timothy chapter 2 verse 15, Galatians 6:9, Isaiah 31, Isaiah 40:31, 1 Peter 5:2 and 3, Ephesians 4:1, 11 to 12, Ephesians 4:11 to 12. So maraming salamat po sa inyong pakikinig ng Yes. Amen.